Oh, ito anak. Tignan mo to, si Doc Willie Ong nang nagsabi. Bili mo ko nito, naka. Maganda raw to sa mga may sumasakit na ang kasukasuan. Tapos para hindi tumaas ang sugar ko. Para na siyang miracle vitamins. Ah, tingin nga. AI lang yan, ma. Si Doc Willie Ong na yan. Hindi naman AI si Doc. Si Doc Willie Ong hindi AI. Pero yung video na yan, AI lang yan. Ma, tinuruan na kitang tumingin kapag AI lang, di ba? Tignan mo yung galaw ng bibig niya. Hindi naman tama sa boses niya. Tapos yung boses niya na yan, may AI na ginagaya ang boses ng ibang tao. Meron nga rin ganyan si Daniel Padilla, di ba? Yung galit ka na pinapanood mo. Tapos yung kay Ann Curtis na nagpo-promote siya ng parang online sugal tapos hindi man lang kumukurap. AI yan, ma. Hindi magpo-promote ng ganyan si Doc Willie Ong. Huwag mo yan paniwalaan. Ay naku po. Kawawa talaga ang mga matatanda kapag walang gumagabay. For sure, dami nang nabudol ng mga taong yan. Ikapapahamak pa ng mga tao yung binibenta nila. Hindi yan maayos na produkto. Kung kailangan pa nilang manloko para lang may bumili sa kanila. Block mo na yan, ma. May vitamins ka naman eh. Hindi mo na yan kailangan. May mga tao na sadyang mabilis maapektuhan ng mga sabi-sabi ng iba. Ang desisyon nila sa buhay ay naaayon sa kung ano ang paniniwala ng ibang tao. Ganon si Marinel, na maging paniniwala niya ay apektado sa sinasabi ng iba. Yun din ang magdadala sa kanya sa isang kaparusahan. Magbubukas kaya ito ng bagong kaisipan o ang tanging parusa gamit ang itim na kapangyarihan na lang ba ang bibit-bitin habang buhay? Ay, talaga ba? Hindi ko alam ganun siyang klaseng babae. Mukha kasi siyang mabait. Kasi nung nakaraan nagpunta pa yan sa bahay. Sus! Ako alam ko na gano'n na siya dati pa. Hindi ko lang sinasabi kasi nga yung nanay nun pariwara, di ba? Kung ano-ano na naman ang sasabihin sa akin nun, kahit na alam naman ng lahat, napokpok naman talaga yung anak niya. Mahinhin kasi yon tapos mabait din naman. Mahihindutin ka mo. Halata na pa na nasa loob ang kulo nun eh. Tulad lang siya ng nanay niyang pasimba-simba pa, tapos magpapabuntis naman kung kani-kanino. Yung tatay niya, hindi niya talaga tatay yun. Pinaako niya lang yung bata. Totoo ba? Ay, oo naman. Sa akin ka pa ba nagduda? Matagal na ako nakatira rito, no? Kilala ko na yung kwento ng mga tao na yan. Alam ko na ang mga pinagdaanan nila. Hindi kasi ako marunong kumilala ng tao. Alam ko lang kapag mabait silang titignan mabait na talaga. Huwag ka magpapaniwala sa nakikita mo lang. Marami dyan mukhang mabait o malinis, pero napakarumi ng pagkatao. Kilala mo ba si Jo Marie? Yung si bakla? Yung kulot yung buhok na apo ni Iska? Ah, oo. Yun kasi kaibigan yun ng anak ko. O bakit? Ano bang meron doon? May HIV. Hala, totoo ba? Ay, oo. Kasi nga kung kani-kanino rin yun pumapatol, di ba? Ang malala nun, nakahawa pa siya. Kilala mo yung si Nerissa? Yung dun sa may tindahan. Yung bunso ni Ben? Yun nga, yung asawa nun, si Totoy Linda. Di ba delivery boy yun? Aba, namamakla naman pala yun. Tapos ayun, nahawa din siya ng HIV. Paano mo naman nalaman? Hindi naman yun sinasabi, di ba? Bawal yun ipaalam ng mga doktor sa kung sino. Yung anak ko nga alam yun kasi nga yung kaibigan ng kaibigan niya may pinsan yun. Tapos ayun yung doktor na nagre-record ng mga HIV dito. Kaya nga hindi ako naglalapit doon. Spray talaga ako ng alkohol May virus yun sila. Nabasa ko na hindi naman yun nakakahawa basta wala kayong kontak. Hindi Sinasabi lang yun ng mga doktor para paniwalain tayo na hindi nakakatakot yung HIV na yan. Ano yan? Kunwari, ganito na magkatapat tayo tapos nag-uusap tayo, no? Kapag natalsikan kita ng laway, mahahawa ka na agad sa akin. O kaya, mahahawakan ka lang nila. Kaya nga parami ng parami ngayon ang may HIV kasi kapag nasa jeep ka, yung katabi mo may HIV. Tapos mahahawa ka na kasi nga nadikit na sa balat mo. Ganun ba yun?
Oo naman, napag-aralan yun ng anak ko. Kaya sabi niya, huwag kami magdididikit kung kani-kanino kasi kakaibang virus nga yun. Nakakatakot yun Kaya malamang yung iba dyan may HIV na. Sabihan mo anak mo at tropa nga yung bakla. Natatakot naman ako. Paano kung hindi mo naman sinasadya? Paano yun? O anong gamot doon? Maligo ka lang niya ng may baking soda. Tapos, konting suka. Paano? Gaano kaunti? Mga 1 kutsarita lang, tapos ganon din sa baking soda. Halo mo lang yun sa tubig na ipapaligo mo. Ganon kasi yun. Maraming tulong ang baking soda. Hala, magpapabili nga ako ng baking soda kay Jeneline. Bigla akong kinilabutan, no? Nakakatakot namang mahawa. Paniwalang paniwala si Marinel sa sinasabi ng kanyang kapitbahay. Hindi naman madalas na lumalabas si Marinel ng kanilang bahay, kaya bihira lang din siyang nakakakausap ng kung sino-sino. Halos 4 na taon na rin naman silang nakatira sa lugar na yon at kapag nasa trabaho ang kanyang anak, siya lang talaga ang madalas na naiiwan sa bahay. Ang isa sa ugali niyang lagi nilang pinagtatalunan ng kanyang anak ay ang mga paniwala niyang galing lang din sa ibang tao. Basta sinabi sa kanya, yon ang paniniwalaan niya. Hindi niya aalamin kung totoo ba yon. Katulad na lang ng mga sinabi sa kanya ni Rona. Kaya nung umuwi galing trabaho ang anak, nagtaka ito kung bakit kailangan ng ina ang baking soda. Mamaya maligo ka ha. Magpahinga ka muna at gagawan kita ng ipapanligo mo. Ipapanligo? Ano naman ang gagawin mo dyan sa baking soda? Oh, ano yan? Bakit may suka pa? Oo, para hindi tayo mahawa ng sakit. Sakit? Ha? Anong sakit? Sino bang may sakit? Sa HIV ba? HIV? Oo, kasi yung tropa mong bakla, si Jo Marie, may HIV daw yun. Di ba nung nakaraan nakakausap pa natin yun? Tumalsik na sa atin yung laway nun kaya dapat maligo tayo nito para hindi tayo mahawa. Tapos, lagi ka pang nasa labas. Yung mga nasasalubong mo baka may HIV yun. Ako na munang maliligo ha. Magpahinga ka, magtanggal ka ng pawis mo at maliligo ka rin. Anong pinagsasabi mo, ma? Saan mo naman yan narinig? Kay Rona! Yung anak niya raw may kaibigan tapos yung pinsan nun nurse ata o doktor. Basta ganun yun. Tapos ngayon, ang bilis daw makahawa ng HIV kaya parami ng parami ngayon ang case. Tapos itong paraan na to yung gagawin natin para naman hindi tayo mahawaan agad. Nakakatakot Nagpapaniwala ka na naman sa mayema na yun. Walang alam yun sa pinagsasabi niya. Alam mo ma, ikaw lang naniniwala doon sa babae na yun Walang HIV si Jo Marie at kung may HIV man siya, hindi nakakahawa ang talsik ng laway o kaya pagdikit sa balat mo. Nahahawa ng HIV kapag nakikipagtalik sila sa taong may HIV. Anong baking soda na may suka? Nakakasira ng balat yan ma. Magkakarashes ka pa niyan Ano ba naman yan ma? Sabi ko naman sa'yo na hindi lahat ng bagay kailangan mong paniwalaan ha. Hindi lahat ng sinasabi niya dapat paniniwalaan mo. Hindi lahat ng nababasa, naririnig o nakikita mo totoo. Ha? Doktor na nga ang nagsabi nun. Baka si Dr. Kwak-Kwak yun. Tapon mo na yan. Baka magka-rashes ka pa dyan sa ginagawa mo. May maninipis tayong balat. Kaya kapag nasira yon, mangingit-ngit. Hindi mo pa alam magiging epekto niyang ginagawa mo sa balat mo, ma. Baka kapag pumasok pa yun sa skin mo, matuyo talaga yung balat mo. Paano yung HIV? Baka naman mahawa tayo nun. Hindi nga, ma. Bakit? May boyfriend ka ba na nakakaromansahan mo, ha? Huwag kang matakot sa HIV kung wala ka namang nakakaromansahan. Saka nagpapasalin ka ba ng dugo sa taong may HIV? Hindi naman, di ba? Kaya mali ang sinasabi niyang laway-laway. Nakakatakot talaga yung HIV, oo. Pero depende yan sa ginagawa ng tao, okay? Hindi ka naman nakikipag one night stand kung kani-kanino. Ganun pala yun. Hindi ko kasi alam. Sabi kasi ni Rona. Sabi niya lang yun. Hindi naman niya pinag-aralan yung sakit.
Sabi lang ng kakilala niya na narinig lang din sa kung saan. Nag-iimbento ka pa ng gamot dyan? Ano, scientist kayo niyan? Kaya gulat ako anong gagawin mo sa baking soda eh. Maligo ka na. Basta wag mong isipin yung HIV kung hindi ka naman nakikipagbembangan dyan. Nakakaloka naman talaga oh. Kailangan lagi binabantayan ng matanda. Nasermonan pa ni Jeneline ang kanyang ina. Pinakita niya pa ang mga patunay na mali ang nalaman niya tungkol sa naturang sakit. Pero kahit na ganon, may mga pagkakataon pa rin kung ano-ano ang naririnig ni Marinel na pinaniniwalaan niya. Katulad na lamang noong nakarinig siya ng kwento tungkol sa bakuna. Hindi ka ba magpapabakuna? Maganda nga yun kasi kahit na matanda na tayo, maiiwas pa rin tayo sa sakit sa matres. Alam mo, imbento lang nila yun. Alam mo ba kung anong gagawin nila sa atin? Lalagyan nila tayo ng microchip. Ganon yung gusto ni Marcos eh. Yung para na tayong robot para madali nila tayong makokontrol. Meron bang ganun? Oo, meron na nun. Kinakabit yun sa atin para kapag di tayo susunod sa mga gusto nila, pwede nila tayong mahanap. Kaya halos lahat na ng tao lalagyan nila ng ganon eh. Kaya nga hindi ako naniniwala dyan sa mga baku-bakuna na yan. Mamaya pag uwi ni Jeneline, magtatanong ako sa kanya. Hindi ko alam yung ganyan kasi. Paano daw ba yung ganyan? Inaano ba yun? Hindi naman alam ng anak mo yung ganon. Kasi hindi naman siya naniniwala sa ganon eh. Parang ano yun, yung magiging AI na yung mga tao. Mga robot na ba? Yung iba nga nilalagay sa mata eh. Meron ako napanood na ganon. Tapos yun na mangyayari sa Pilipinas. Grabe na nga ang gustong gawin ng gobyerno sa atin. Kaya huwag tayong magpapabakuna ng kung ano-ano. Baka nga pagiging zombie na yung susunod dyan. Sa ibang bansa meron na kayang ganon. Nakakatakot naman. May nakita akong video na may zombie na silang ginagawa. Kaya nga di yan malabo na magkakaroon na ng zombie sa buong mundo. Kung ganyan ba naman na ginagawa tayong experiment ng mga nasa gobyerno? Paniwalang paniwala si Marinel sa sinasabi ng kanyang kumare, lalo na noong pinanood sa kanya ang video na may mga taong nagkakagulo sa ibang bansa at gustong pumasok sa gate. Halos hindi na rin siya mapakali dahil sa takot na nararamdaman niya. Ilang araw siyang halos hindi makatulog. Hindi niya lang masabi sa kanyang anak dahil naiisip niya na baka mag-alala rin ito at makaapekto sa kanyang trabaho. Hanggang si Jeneline na ang nakapansin ng pagiging aligaga ng ina. Okay lang po ba kayo, ma? May nararamdaman ba kayong kakaiba? May sakit ka ba? Parang ang lalim na ng mga mata mo eh. Parang lagi ka namang napupuyat. Ayan ang sinasabi ko eh. Kaya dapat hindi ka lagi nagsiselfone eh. Natatakot kasi ako, anak. Natatakot saan? Sa zombies. Ha? Anong zombies? Sa pinapanood mo? May bago bang palabas ngayon tungkol sa zombies? Hindi. Yung mga tao gagawin na kasing zombie. Yung mga baku-bakuna ngayon, ganun. Yung vaccine nga raw natin noon sa COVID after 6 years, magiging zombie na tayong lahat. Nauna na nga yung mga nasa ibang bansa eh. Anong pinagsasabi mo, ma? Walang magiging zombie. Ano ba naman yan? Tawang-tawa ako ha. Ano ba yan, ma? Bakit mo ba ako tinatawanan? Totoo yung sinasabi ko. Teka eto. Ayan. Ayan na yung mga naging zombie na tao. Sa ibang bansa yan ha. Di ba nung pandemic sila yung unang nabakunahan? Ayan na sila. Sila na unang naging zombie. Natatakot na ako. Sabi ko naman sa'yo noon na wag na magpa-vaccine, di ba? Tigas kasi ng ulo mo eh. Ayan, magiging zombie na tayo. Ma, AI lang yan. Tingnan mo nga, yung babae na to, ayan, tignan mo siyang maigi ha. Yung kamay niya andito. Tapos kapag lipat niya, ayan, naging 3 na yung kamay niya. Nagpalit pa ng kulay ang damit niya. Ano ba naman yan, ma? Kung ano-ano na lang ang pinag-overthink mo, nakakaloka ka. Ay, Diyos ko, mga matatanda talaga. Dapat iwas na mga matatanda sa social media eh. Lahat na lang nakikita, pinaniniwalaan eh. Walang zombie, ma ha? Hindi tayo magiging zombie. Palabas lang yung mga ganon.
Yung paglalagay ng yung chip-chip na ewan, tapos malalaman ng gobyerno yung gagawin natin. Hindi ko alam, ma. Ewan ko kung magkakaroon ng ganun after 200 years. Pero wala pang ganun ngayon, okay? Tigilan mo na kasi ang paniniwala mo sa mga hindi naman totoo. Kaysa magpahinga ka ng maayos, ang ginagawa mo makinig ng makinig sa mga eme-eme ng paligid mo. Sure ka ba? Natatakot kasi ako. Sure ako, ma. Kung maniwala basta-basta, ha? Nakaka-stress pala, no? Kapag matanda na yung palalakihin mo. Lalo na kayong mga matatanda na umaakit ng 7 bundok doon para lang makarating ng school. Ngayon may internet at social media naman na. Pinaniniwalaan nyo na kung ano-ano. Ikaw rin, nakikita ko panay ka amin doon sa mga kung ano-anong imahe na pinapakita sa social media. Bakit kasi may mga ganun? May mga mema lang kasi sa social media at ang target nila yung mga matatanda na madaling maniwala. Kaya mag-ingat ka, ma, ha? Buti na lang hindi ako nagbibigay ng pera sa'yo kasi baka kung ano na naman ang gawin mo. Tara na, kain na tayo. Basta, mag-iingat pa rin tayo, ha? Lagi naman tayong nag-iingat, ma. Hindi para sa zombie, kundi para sa sarili natin. Ikaw pong dapat na mag-iingat, lalo na ang dami mong mapaniwala sa mga bagay-bagay. Huwag ka rin panay-click, ha? Yung nanay ni Mirasol na-hack yung account niya. Paano may nag-send sa kanya ng libreng Jollibee o tapos ayun, pag-click niya, na-hack ang account niya. Hindi na niya mabuksan ngayon. May mga ganun ba? May nag-send sa akin yan Si Tia Yan mo. Magbibigay raw ng 2,000 na Jollibee pero mag-register muna. Oh, isa pa yan si Tita Yan. Nalimas na nga yung pera niya sa isa niyang bank account. Hala, sige pa rin siyang click ng kung ano-ano. Galit na galit nga si Jonah nung nagkita kami nun Paano ang sabi niya sa akin, nag-click daw si mama niya doon sa nanalo siya ng TV. O ayun, nag-click, nag-register, tapos kinonect yung bank account niya. Ubus talaga ha. Nasa 500k din ang laman nun. Sabi nga buti yun ang nagamit ni tita kasi yung ibang bank account niya mas malaki raw. O dun yung may milyon talaga kasi nga sa negosyo nila, di ba? Bakit naman may mga taong ganun kasi? Hindi ba sila nakukonsensya kapag nanloloko sila ng tao? Kahit na anong henerasyon naman siguro, ma. May mga scammer, di ba? Ang pagkakaiba lang, mas malulupit sila ngayon kasi ang daming matatanda na madaling maniwala sa kanila. Tapos, mga matatanda na hindi aware sa pinaggagawa nila. Kaya nga pinagsasabihan na kita, kapag may nag-send sa'yo ng link na ikiklik mo, huwag mong gagawin, okay? Burahin mo na agad, tapos huwag panay accept ng friend request. Kita ko dami mo na namang friends. Sabi ko kapag hindi mo kilala, huwag mo i-accept Hindi ko alam yun. Paano ba dapat yun? Nakalimutan ko na kasi yung turo mo. Makikita mo naman yung accept o kaya delete. Uy, saan ba dito? Ikaw nga mag-ano? Mamaya na, kumain na muna tayo. Dahil walang pasok si Jeneline, hindi rin lumabas ang kanyang ina. Naroon lang si Marinel habang nanonood ng kung ano-anong video. Natatawa pa siya. Madalas na pinapanood niya ay mga AI na boses kung saan parang robot na walang buhay magsalita. Pinapaliwanag ang isang palabas na bitin din naman sa dulo at hindi na niya mahanap ang kasunod. Puro ganon ang lumalabas kay Marinel o kaya ay paano magluto ng kung ano-ano at mga gamit sa kusina na gagamitin kapag may nararamdaman siya. Hanggang sa may napanood siyang ginaya niya. Anong ginagawa mo, ma? Sabi kasi kapag pinipisil mo raw yung daliri mo, tapos yung kulay ng dugo niya hindi bumalik sa dating kulay, parang mahaba ang buhay mo. Ikaw nga anak, tingnan mo nga. Ha? Yan ka na naman, ma? Kasasabi ko lang sa'yo na hindi pinaniniwalaan ng mga napapanood lang, di ba? Oo nga pala. Ito doktor. Di ba nagda-diet ka? Hindi raw ganun ang pagda-diet. Tapos may binibenta siyang gamot ito. Kasi ang laki na ng pisngi mo. Uy, magiging hugis bigas daw Ganun sa mukha ni Kim Chu. Sinong influencer yan, ma? Hindi naman yan totoong doktor, ma. Tingnan mo nga, mali pa yung pagkakasuot niya ng white coat niya. Tapos yung itsura niya mukhang madusing. Kung doktor yan, ma, hindi ganyan ang mukha niyan. Malilinis ang itsura ng mga doktor. Mga takot yun sila sa germs, kaya wag mong panoorin yan.
Ang daming pinagsasabi ni Jeneline sa kanyang ina. Ang dami rin niyang sinabi na babala sa ina at binlock niya rin ang mga tao na hindi dapat mapanood ng ina. Lalo na at nagbabahagi ng mga peking impormasyon na mukhang madaling paniwalaan ng mga matatanda. Ito anak, tingnan mo to, si Doc Willie Ong nang nagsabi. Bili mo ko nito anak ha, maganda raw to sa mga may sumasakit na mga kasukasuan eh. Tapos para hindi tumaas ang sugar ko. Para na siyang miracle vitamins. Tingin nga. AI lang yan, ma. Uy, si Doc Willie Ong na yan. Hindi naman AI si Doc. Si Doc Willie Ong, hindi AI. Pero yung video niya na yan, AI lang yan. Ma, tinuruan na kitang tumingin kapag AI lang, di ba? Tingnan mo yung galaw ng bibig niya. Hindi naman tama sa boses niya. Tapos yung boses niya na yan, may AI na ginagaya ang boses ng ibang tao. Meron nga rin ganyan si Daniel Padilla, di ba? Yung galit na galit ka na pinapanood mo. Tapos yung kay Ann Curtis na nag-promote siya ng parang online sugal. Tapos hindi mo lang kumukurap. AI yan, ma. Hindi magpo-promote ng ganyan si Doc Willie Ong. Huwag mo yung paniwalaan. Hay naku po. Kawawa talagang mga matatanda kapag walang gumagabay. For sure, dami nang nabudol ng mga taong yan. Ikapapahamak pa ng mga tao yung binibenta nila. Hindi yan maayos sa produkto kung kailangan pa nila manloko para lang may bumili sa kanila. Block mo na yan, ma. May vitamins ka naman na. Hindi mo na yan kailangan. Oh, ganun? Pati pala mga artista ginagawa na rin nila ng AI? Grabe naman pala. Nakakatakot yan sila, ma. Kaya huwag kang magpapaniwala sa kanila. Ang kailangan dyan, suriin mong mabuti bago ka maniwala. Mas lalala pa yung mga manloloko na yan. Panay lang ang tango ni Marinel sa mga sinabi ng kanyang anak. Pero mukhang hindi niya isinasapuso yun, kaya madalas na pinaniniwalaan niya pa rin ang kanyang mga nakikita. Hanggang sa isang araw, lumabas siya ng bahay para magwalis. Nakita niya si Rona. Hindi naman niya ito tinawag dahil kusaan na lang siyang pinuntahan para makipag-usap. Si Maring Jubel, may cancer. Oh? Uy, paano mo naman nalaman? Sinabi niya sa akin, sa matris nga raw eh. Sabi ko nga sa kanya maghanda na siya at malapit na kako siyang mamatay. Grabe naman. Hindi naman siguro no. Yung pinsan ko nga may cancer yun pero nagamot naman niya. Tsaka depende naman yun sa stage ng cancer niya, di ba? Hindi ko alam kung anong stage na. Pero naiyak nga siya kasi pinayuhan ko siya na mag-enjoy siya sa buhay niya. Yung mga anak niya, kako, ganun. Yung pamilya niya, maipagbanding siya. Kasi baka hindi na siya umabot ng New Year. Hala, kawawa naman siya. Mabait pa naman yun. Kawawa naman mga anak niya. Ang babata pa ng mga yun eh. Alam mo ba bakit yun nagkaroon ng cancer? Wala kasing ibang ginawa kundi ang magalit. Dala ng stress kaya nagkaroon ng cancer. Nung sinamahan ko yung pinsan ko, hindi naman daw totoo yung sabi ng doktor sa kanya. Kasi nga, yun laging magagalitin dahil nga makukulit ng mga batang mga anak. Naku, mali yung doktor na yon. Ayaw nilang sabihin ang tunay na dahilan kung bakit nagkakaroon ng kanser ang isang tao. Dahil kapag wala nang may kanser, wala na silang gagamutin, hindi ba? Kaya kunwari, hindi tungkol sa stress yun. Ang dami nang bawal sa kanya noon. Saka nag-iiwas na rin ako sa kanya. Baka mahawa ko eh. Talsik lang ng lawa yun. Naku, nakakahawa na. Paniwalang paniwala na naman si Marinel. Kaya nung umuwi ang kanyang anak ay naikwento na naman niya ang naging usapan nila ni Rona. Ang OA naman ni Ate Rona. Hindi pa cancer yung kay Ate Jobel. Nakausap ko yung anak nun. Papunta pa lang sa cancer. Kumbaga, kung mapapabayaan yung problema niya, magiging cancer na. Pero ngayon may iniinom siyang gamot, yung 300 ang isa. Kapag nagtuloy-tuloy siya sa gamutan, matutunaw pa yon para hindi maging cancer. O ka mo magkwento ng tao na yon. Tsaka huwag ka nga magpapaniwala sa tao na yon, ma. Tigilan mo yung chismisan ninyo, ha. Isa pa, sabihin mo sa kanya, hindi nakakahawa ang cancer. Nakukuha ang sakit na yon sa katawan ng isang tao, okay? Hindi yun ubo na kapag naubuhan ka, magkakaubo ka na rin. Sinabi ko nga sa kanya yun eh. Pero ang sabi niya kasi sa akin, totoo nga raw.
May raw. O ibig sabihin hindi sure. Kung may hindi ka alam o kahit na ano, try mo mag-google. Hindi yung paniniwalaan mo na agad yung kwento. Yun pang si Ate Rona, puro may bawas at dagdag yung sinasabi niya. Magiging cancer pa lang, diretso patay na agad. Oh, ibig sabihin, hindi pala totoo yung sinasabi niya. Alamin mo muna kung anong totoo at hindi ha. Hindi porket sinabi ng kakilala mo, yun na talaga yun. Minsan mapanira din yun eh. Naalala ko, inawa yun ni Junjun. Paano? Sinabi niya may kabit daw. Sinabi nga niya sa akin yun eh. May kabit daw si Junjun pero matanda naman na raw. Mga nasa 60 plus na. Paano naman niya nasabi na kabit ni Junjun yun? Sumakay raw sa tricycle ni Junjun tapos parang malapit sila sa isa't isa. Nakita niya raw inalalayan pang bumaba. Ang malisyosa naman niya. Hindi ba pwedeng alalayan yung matanda? Lalo na kung hindi naman niya nakakapaglakad ng maayos, 'di ba? Mali-mali ang pinapakalat nun. Kayo naman, paniwalang-paniwala naman sa kanya. Ang sabi niya, nakita niya raw kasi na lagi magkasama. O tapos kaya raw laging may dalang pagkain si Junjun kasi nga galing dun sa kabit niya. Nagtatrabaho yung tao, malamang. Tsaka lagi yun nasa palengke. Malamang bibili na yun bago siya umuwi. Ang gulo lang kamo ng babae na yun. Ginugulo niyang buhay ng iba. Kaya wag na kayong magpapaniwala sa kanya, ha? Mamaya sabihin nyo na may jowa akong matanda, maniniwala ka naman sa kanya. Imbento yun eh. Sige, hindi na ako maniniwala sa kahit na kanino. Hindi ko naman sinabi na huwag kayong maniniwala kahit na kanino, ma. Ang inaano ko lang, huwag ka maniwala ka agad. Ang gawin mo ganito. Diba kapag may nakakausap ka, pwede mo namang pakinggan yung sasabihin niya. Mafe-feel mo naman kasi yun, ma, kung totoo o hindi. Tsaka bago ka maniwala, maghanap ka ng legit information, ha? Hindi lang basta pinanood sa'yo ng video. Madaling mapeke ang video ngayon. Kailangan mong isipin muna kung ang sinasabi ba ng kausap mo totoo. Oo na, sige na. Teka ma, iba nga pala tayo anak. Mag-grocery ba tayo ngayon? Ikaw na lang, ma. Hindi na ako sasama. May gagawin pa kasi ako eh. Bukas, bigyan kita ng pera ha bago ako umalis. Makikita kasi kami ni na Sam. Hindi ko alam saan kami pupunta, pero gabi na ako nun makakauwi. Sige. Sakto, paubos na rin kasi yung bigas natin. Tapos yung gasol natin, bukas na lang din ako magpapadeliver. Maha, tandaan mo. Baka maulit na naman yung nangyari nitong nakaraan. Bumili ka ng hindi na naman natin kailangan dahil lang sinabi sa'yo ng nagtitinda na ganito, ganyan. Kung ano lang ang kailangan, yun lang ang bibilhin ha. Huwag sobra. Huwag din naman kukulang. Baka bukas sabihin mo may nabili ka na naman. Oo naman, hindi na. Ay! Tingnan mo tong post ni Yana. Tingnan mo anak. Nakita mo na ba to? Sinong Yana? Yung anak ni ate mo, Inday. Yung dating naglalako ng tinapa. Anong meron sa post niya? Hindi naman kami friends niyan. Tungkol sa sex education. Naiinis dito si Rona kasi malandi nga raw. Sex education lang, malandi na agad. Sa ibang bansa nga pinag-uusapan yan. Dito kasi sa Pilipinas, mga conservative na tao kaya ang daming kabataan na buntis kasi hindi natuturuan ng safe sex. Okay naman tong post niya. Ano mali dyan? Baka mali lang nakikita ni Ate Rona. Nakikita niya raw kasi yan na iba't ibang lalaki ang kasama. Kaya raw gusto niyang pag-usapan tungkol sa sex para kahit papaano magkaroon ng maraming lalaki at kasex mga kabataan. Hala, imbento na naman yung matanda na yun. Hindi gano'n ang sex education. Kasi nga raw tinuturuan yung mga bata kaya gagawin na rin nila. Kahit hindi mo sila turuan ginagawa na ng iba yun. Kaya nga sila tuturuan paano magiging safe yun. Tsaka anong mga pagdadaanan ng mga pagbabago sa katawan nila. Maraming factor yun, ma. Hindi lang talaga handa mga tao sa ganung usapin. Pero sa ngayon, padami na ng padami ang kabataang nabubuntis dahil iniiwasan pag-usapan. Hayaan mo na nga. Bakit ba natin ito pinag-uusapan, di ba? Kukunin ko na lang muna yung mga isinampay ko. Hanggang sa kinabukasan, kung ano-ano na lang din ang pinag-uusapan ng mag-ina. Ang daming kinukwento ni Marinel na narinig niya lang din naman sa kanyang kaibigan. Habang nasa labas siya, nasa lubong niya si Rona. Hoy, punta ka dun
Meron silang libreng isang buong manok. Bakit? Ano meron? Magpaparegister ka lang ng pangalan mo doon. Tapos yung GCash number mo, tapos may kukunin lang silang kung ano. Basta ganun. Tapos nun, bibigyan ka na ng manok. Ito nga sa akin, oh. Nakakuha ko ng 2. Kasi pati yung sa GCash ng anak ko, binigay ko sa kanila. Hindi ba tayo mawawala ng pera sa GCash? May pera ka ba sa GCash? Meron, pero 200 pesos lang ito. Wala naman pala silang makukuha sa'yo eh. Hayaan mo na. Saka hindi naman nila kukunin yan. May promo daw kasi sa GCash. Tapos bibigyan ka nila ng isang buong manok. Basta meron kang GCash. Pero ikaw rin, kung hindi ka naman maniniwala sa akin. Basta ako, nagsabi lang ako sa'yo. Ito nga yung sa akin, oh. Nasa akin din yung SIM ni Jenilyn. Nakalimutan niyang tanggalin kanina. May GCash ba yun? Yung may GCash lang daw. Malalaman ba nila yon kapag may GCash? Oo, kasi may parang monitor sila doon tapos hahanapin nila yung number mo doon. Nagpeke nga ako ng GCash kanina tapos nalaman nila na hindi naman daw nakaregister. Saan ba dyan? Samahan mo nga ako. Teka, halika. Ayan lang sa tapat lang ng barbershop. Paano mo naman nalaman yung ganyan? Na may binibigay sila? Kanina kasi bibili dapat ako ng ulam. Tapos may lumapit sa aking babae kung gusto ko daw ng libreng manok. Basta nga raw may GCash ako. Tapos ayun, totoo naman. Akala ko nga kunwari lang yun eh. Parang ganun ba sa nagre-register ako kasi magbibigay daw si Marcos ng 15K kada buwan. Ewan ko rin kung ano nangyari doon. Kinuha na lang din ata. Pero yan, totoo na yan. 2 din kaya ibigay ko, no? Ay, baka magalit ang anak ko. Hindi pa naman siya naniniwala sa mga ganito. Huwag mo na lang sabihin, di ba? Hindi naman niya malalaman kasi nasa iyo naman yung SIM card niya. Oo, nasa akin nga. Kasi nasira yung isa niyang cellphone. O tapos yung iPhone niya, isa lang naman ng SIM meron doon. Kaya ayun, ipinalagay niya lang muna niya sa akin to. 2 kasi GCash nun eh. Para daw hindi masira yung SIM card. Oo, yun naman pala eh. Saka matutuwa rin naman yun at may 2 kang manok. Libre lang to. Doon ka na lang magpalista. Ang daming ang tao dyan kanina. Oh, ayan sila. Te, magpapaano rin daw siya dun sa promo ng GCash. Hello, magandang araw. Ay bali wala kasi yung anak ko nasa labas pero nasa akin naman yung SIM niya. Bigay mo na SIM mo. Tapos may code pa sila diyang kukunin para totoo nga na gumagamit ka ng GCash. May nararamdamang mali si Marinel, pero isinantabi niya ang mga yon. Mababait naman makipag-usap sa kanya ang mga tao. Ang dami nilang pinag-uusapan hanggang sa nadala na siya ng puro na lang kwento. Hawak na nila ang cellphone niya. Nakuha na ang mga impormasyon na kailangan nila. Pati ang sa gamit ng kanyang anak. Matapos nun ay nabigyan siya ng 2 buong manok. Tuwang-tuwa siya. Ganun lang pala yun kadali. Oo, kasi nakita naman na nila yung pangalan nyo doon. Maglakad na lang kaya tayo. Hindi pwede, may mga bitbit ako. Sabay ka na lang sa akin umuwi, sasakay naman ako eh. Ako naman magbabayad. Buti pala hindi ako bumili ng manok O pwede na to, malaking tipid na rin ito. Malaking tipid talaga Walang kahirap-hirap nakakuha tayo ng ganito, di ba? Buti na lang din alerto ako. Kundi sayang din to Oo nga, pengi pala akong malunggay. Magluluto na lang ako ng tinola. Nagpatuloy ang usapan ng 2 hanggang sa umuwi na si Jenilyn. Hindi sinabi ng kanyang ina kung ano ba ang ginawa niya, basta nailuto na lang din ang manok. Hanggang sa kinabukasan, maagang nagising si Jenilyn. Panay siya patay ng internet nila. Ano ba nangyayari sa'yo, nak? Nahack ata yung GCash ko, ma. Ano ba yan? Wala bang nag-text dyan sa SIM ko? Pera nga muna ako ng cellphone mo, ma. May transaction dito nag-transfer ng pera. Ano to? Teka, bakit may OTP dito? Kahapon lang? Magkano bang laman ng GCash mo? May 35K pa to Ita-transfer ko pa lang sana sa bank account ko. Hala, ang laki pala. Bakit may OTP dito? Naggamit ba nito? Ano yung OTP? Itong code sa GCash.
Bakit? Hindi ba yan pwedeng makuha ng iba? Malamang ma. Kaya nga sabi ko, huwag ka magbibigay ng code kahit kanino, di ba? May pinagbigyan ka ba? Kahapon kasi kinuha yan ng mga sa GCash. Mga ahente ata yun. Parang list daw kasi yan ng may mga GCash account. Tapos namigay sila lang isang buong manok kapag may GCash ka. Di naman kasi nawalan si Rona. Ano ba naman yan? Sinabi ko na nga sa'yo na huwag mong ibibigay kahit kanino yung code, di ba? GCash pa talaga. Wala talaga mawawala sa kanya. Wala namang laman yung GCash nun. Nakakainis naman oh. Ipinalagay ko lang naman yung SIM sa'yo, ibinigay mo sa ibang tao yung code. Kasi nga ang sabi nila nagtatrabaho sila sa GCash. Tapos parang pa-thank you nila sa mga gumagamit ng GCash. Tapos hiningi nila yung number tapos code kasi raw pang confirm lang na gumagana nga yung GCash. Pwede ba yun kahit hindi nila alam ang password mo? Oo ma. Basta nakuha nila yung OTP. Ano ba yan? Nagpapaniwala ka na naman kasi sa mga tao na yun eh. Ano naman bang gagawin ng mga nagtatrabaho sa GCash? Hindi nila kailangan kunin ang listahan ng mga may GCash. Wala na. Hindi ko na mababawi yung pera ko niyan. I-report mo na lang anak o kaya balikan na lang natin doon. Nireport ko na pero hindi ko na to makukuha. Nakakainis naman talaga. Akin na nga yung SIM ko. Sisirain ko na lang yan at i-delete ko na tong GCash na to. Manaanak-kawa na to lalo eh. Ay, hindi naman kasi nakikinig sa mga sinasabi ko eh. Sorry anak, hindi ko naman alam na magkakaganyan yun eh. Akala ko kasi okay lang ng ganun. Hindi pwedeng palagi na lang inaakala na okay lang ma. Ang bilis mo kasi maniwala eh. Kinausap naman na kita, di ba? Kahit pa anong itsura nila, kahit pa mukha silang desente, kaya nila manloko ng tao. Sana naman matuto na kayo dito ma. Kasi kung hindi pa rin, ewan ko na lang talaga. Hindi ko na alam yan kung ano pang mali sa'yo. Inis na inis talaga si Jenilyn nung araw na yon. Papasok na siya sa trabaho, kaya mas dagdag stress. Bago siya umalis ay pinagsabihan niya ulit ang ina na baka kung ano na naman ang gawin niya. Dahil lang sa may taong nagsasabi sa kanya na gawin niya yon. Gamitin niya raw ng mas maayos ang kanyang utak para hindi siya naloloko ng kung sino lang. Kaya nung kinahapunan, lumabas ng bahay si Marinel para sabihin sa kanyang kaibigan ang nangyari sa pera ni Jenilyn. Sus! Baka naman kamo hindi totoong nawala yung pera ng anak mo. Baka naman ginastos niya yon ano? Baka ginagawa niya lang yung dahilan para masisi ka. Ikaw naman kasi takot ka sa anak mo eh. Hindi naman magsisinungaling yung anak ko. Kung nawalan siya ng pera, nawalan talaga siya. Hindi ko naman alam na ganun yung mangyayari sa GCash niya eh. Sana pala hindi na lang ako nasilaw dun sa manok. Mas malaki pa yung nawala eh. Wala naman nawala sa akin. May laman ba GCash mo? Oo naman. May 500k ako sa GCash ko, no? Ang sabi mo kahapon 200 lang. Joke ko lang iyon. May 500k kaya ako. Sa GCash ko lang nakalagay. Hindi naman nawawala. Kahit na nagbigay ako ng code doon sa may agent, wala naman nawala kahit na magkano sa akin. Baka yung anak mo may problema niyan kaya nawala. Sinisi ka lang talaga niya. Bakit ang dami mo namang pera? Abay malamang. May business ako, di ba? Alin doon? Yung nagbebenta ka ng ukay-ukay? Kumikita ka na kaagad doon ng pera para makaipon ng 500k? Oo naman. Kaya nga sabi ko sa'yo na mag-business ka na lang din, di ba? May pera naman ang anak mo. Pwede kanyang bigyan ng puhunan. Para naman kamo makaipon kayo ng pera. O kaya para di ka naiinip dito sa bahay. Total, ayaw ka naman na niyang magtrabaho, di ba? Paano naman ako negosyo ng ganyan? Matagal ko na rin gusto ng negosyo kaso hindi ko alam kung paano. Yung lutong ulam sana kaso lang medyo nanginginig na tong mga kamay ko. Hindi na katulad noon na kaya kong magluto ng maramihan talaga. Pero sabi naman ni Jenilyn na kung gusto ko ng negosyo, bibigyan naman niya ako ng puhunan. Ayun naman pala. Magnegosyo ka na lang din. Ganito sa akin. Kuha ka sa akin ng mga ukay-ukay. Ako na lang kukuha sa supplier ko. Ako lang naman kasi ang kinakausap nun eh. Kaya hindi ka doon makakakuha sa kanya. Hindi ko naman yung tutubuan eh. Parehas na tayo niyang may ukay-ukay. Baka naman mawala na ng bibili sa'yo.
Hindi yan. Doon naman ako sa bahay ng anak ko nagpupwesto, di ba? Hindi naman dito sa tapat ng bahay ko. Malayo pa rin yun. Sa kabilang kanto ko eh. Mga magkano kaya ang puhunan sa ganyan, ano? Mga 20K pwede na yan. Mga magagandang dress na yon, tapos may shorts, ganon. Tapos ibang pambata na damit. Malakas dito mga pambata kasi ang daming bata eh. Pero kung gusto mo lang naman ha. Kausapin ko muna si Jeneline pag uwi niya. Sure ka ba dyan ha na maganda magbenta ng ukay-ukay? Tsaka yung pagkukuhanan ng damit, yung hindi naman mukhang basahan. Oo naman ah. Tingnan mo nga yung akin. Kumbaga kapag binili mo ng isang sako nun, nasa 5 pesos lang isang damit. Tapos ibebenta mo yan ng 200 isa. Kasi nga, ang gaganda pa. Tapos mga bago talaga. Yung iba dun may mga tag pa. Tapos branded. Hindi naman yun mahahalata na ukay basta labahan mo lang. Yung mga medyo pangit, benta ko dun mga 90 pesos to 150 pesos. May bumibili naman kasi unique daw yung mga damit. Hindi siya ganun sa mga ukay-ukay na pangit talaga na mukhang lumubog pa sa baha. Ganun siya. Hindi mo ba nakikita yung mga tinda ko? Hindi naman ako napapadaan doon sa bahay ng anak mo, di ba? Hindi naman ako gaanong umaalis ng bahay eh. Maliban na lang kung may bibilhin ako sa palengke. Eh hindi naman doon ang bahay ng anak mo. Hindi rin naman madadaanan pa uwi. Basta, ganun. Maganda talaga yon. Pero kung gusto mo namang tingnan muna, tara doon sa bahay ng anak ko. Makikita mo doon yung mga damit. Sumama naman si Marinel papunta sa kabilang bahay. Doon niya nakita na ang gaganda nga ng mga damit. Kung ano-anong pinagsasabi sa kanya ni Rona na mabilis niya lang din namang pinaniwalaan. Kaya nung umuwi ang kanyang anak ay sinabi niya yon. Para din daw makabawi sila sa nawalang pera at makatulong din siya sa bahay. Para kung sakali man na mag-aasawa na si Jeneline, pwede na silang bumukod at pwede na siyang iwan dahil may negosyo na rin siyang inaasikaso. Binigyan naman siya ng pera ni Jeneline dahil gusto rin naman itong magkaroon ng pinagkakaabalahan ang ina. At baka matigil ito sa pakikipag-usap sa ibang tao at maging dahilan lang para paniwalaan niya. Ibinigay niya lahat kay Rona at halos 3 araw lang din bago dumating ang mga ibebenta niya. 3 sako yun, kaya atat na rin siyang buksan. Sakto na walang trabaho si Jeneline, kaya natulungan niya ang ina na tingnan ang mga damit. Ito na yon? Bakit ganito naman? Wala man lang magamit dito. Ang papangit oh. Mga basahan naman to eh. Bakit ganito? Lahat ng sako puro basahan, 20K na to. Akala ko ba may kasama itong mga bag at sapatos? Sabi ni Rhoda, lalaban lang daw yan, gaganda na yan. May pantanggal naman ng mga mantsa, di ba? Tapos babango na rin yan. Hindi na yan madadala sa paglalaba, ma. Tingnan mo nga ang itsura ng mga damit, kakaiba. Butas-butas pa. Tapos ang papangit. Parang binasahan na tapos itinapon. Tapos ang ginawa, ibinalo tapos ibinenta sa'yo. Ayoko niyan. Ibalik mo yan. Ako na lang ang hahanap ng pwede mong pagkuhanan. Hindi mo mababawi yung puhunan mo dyan. Walang kwenta yan. Teka, i-chat ko lang si Rona ha. Ang sabi niya kasi magaganda eh. Nakita ko naman yung binibenta niya dun sa tapat nila. Ang gaganda naman talaga. Hindi halata na ukay-ukay lang yun. Baka kinurakot na niya yan. Nag-order siya ng pangit na mga damit at mura lang. Kung aayusin natin yan, baka wala pa sa kalahati yung matinu dyan. Hindi naman pwedeng ganyan, ma. Bawiin mo yung pera mo sa kanya, ha? Ipababalik ko kamo yan doon sa supplier niya. Sabi niya ganyan lang daw talaga yun kasi pipiliin naman daw yan. Picturean mo, ma. Pakita mo yan sa kanya. Hindi yung ganyan. Kamo siya talagang susugurin ko kapag hindi niya ibinalik to sa supplier niya. Idedemanda ko silang dalawa. Ano, basurang ibibigay nila? Talagang galit na galit si Jeneline. Kaya wala na ring nagawa si Marinel kundi ang kulitin ang kanyang kaibigan. Kinausap pa nga ni Rona ang dalaga pero sadyang hindi pumapayag si Jeneline. Doon na lang umamin si Rona dahil tumatawag na ng pulis ang dalaga para magreklamo ng panloloko. Sinabi niya na nagpalit siya ng pinagkukunan ng damit at mura lang binili niya. Pang-sample lang naman daw dapat yon, kaya ibinalik ni Rona ang pera at sinabi ni Jeneline.
Kinausap ulit ni Jeneline ang ina at sinabi sa kanya na wag na siyang kukuha kay Rona dahil siya na lang ang bahala. Hindi rin kasi sinabi ni Marinel na kay Rona siya kukuha dahil lang sabi niya lang sa kakilala niya na nagbebenta rin ng ukayan. Hanggang sa lumipas ang ilan pang mga araw, ibang negosyo na lang ang ginawa ni Marinel. Nagbenta na lang siya ng mga gulay sa tapat ng kanilang bahay. Malaki ang kita dahil nauubos kaagad. Sa halip kasi na magpunta pa ng palengke, may mabibilhan sila na mas malapit. Ang galing ng business mo, ano? Ang daming bumibili. Kanina nakita ko ang dami pa nitong kamatis. Ngayon halos iilang piraso na lang yan, no? Ubus na nga rin yung mga bawang at sibuyas ko eh. Dadamihan ko na lang ng bili bukas. Buti hindi sumasakit ang katawan mo. O kaya ang ulo mo. Minsan masakit ang ulo ko pero wala naman yun eh. Normal lang naman yung ganito, di ba? Hindi normal yung ganyan, no? Masyado ka kasing exposed sa mga gulay kaya ganyan. Masakit sa ulo yon, lalo na kapag marami kang bawang o sibuyas na hinahawakan. Nagkakasakit ka kaya nun. Baka mamaya pumutok pa yung ugat sa ulo mo. Uy, kumatok ka naman. Grabe ka namang nakakatakot naman yung sinasabi mo. Bakit naman puputok ka ng ugat sa ulo? Hindi naman siguro ganun yun. Ganun talaga yun. Ayaw mo pang maniwala sa akin, ha? Yung kakilala ko, ganun ang nangyari sa kanya. Kasi abala rin yun sa negosyo niya eh. Sa gulayan din yun. Ganyan mismo sa'yo. Mas bata pa nga yun eh. Kaya nga pinagsabihan na kita hanggat maaga pa. Pero ikaw rin, bahala ka kung ayaw mong maniwala sa akin. Ano nangyari naman doon sa kakilala mo? Natatakot naman ako sa pinagsasabi mo. Malamang namatay na siya. Pumutok ba naman ang ugat niya sa ulo eh. Bibihira lang may nabubuhay sa ganon, no? Kaya nga ako, di ko naisipan magkaroon ng ganyang negosyo. Kasi alam ko yung risk. Ewan ko sa'yo, bakit kasi nagbago ka pa ng plano? Hindi mo na lang kasi binenta yung mga damit. Paano ba naman nagalit sa yung anak ko? Niloko mo ba naman ako eh? Hindi naman yun panloloko. Hindi ko naman gagawin yun. Ibabalik ko naman yung sobrang pera sa iyo eh. Kasi nga naghahanap ako ng murang pagkukunan ng mga damit para makatipid ka rin. Kaso ang init agad ng ulo ng anak mo. Bigla kasi siyang nainis na puro basahan yung ibebenta ko. Alam mo naman yun. Kaya ganyan na lang. Magbebenta ka ng gulay. Tapos ang risk mo naman dyan yung kalusugan mo. Matanda na tayo, Marinel. Dapat nag-iingat na tayo. Huwag mong gawin yung mga hindi tama sa edad natin. Kasi sa totoo lang, mahirap talaga ang magkasakit. Ikaw lang din naman ang mahihirapan dyan sa ginagawa mong ganyan. Pero ikaw, baka sabihin mo naman pinakikialaman ko yung ginagawa mo. Basta ako, nagsasabi lang naman ako. Natakot si Marinel sa sinabi sa kanya ni Rona. Kaya nung nakaramdam siya ng sakit ng ulo, agad niyang niligpit ang mga gamit. Maaga ring umuwi nun si Jeneline, kaya nagulat siya nung naabutan na nakaligpit na ang binebenta ng kanyang ina. Ang dami pa naman itong ibebenta mo, ma. Bakit mo naman niligpit agad? Baka may bibili pa, akalain ubos na. Ang aga mong maglinis. Hindi na ako magbibenta niya, nak. Ibang negosyo na lang ang gagawin ko, ha? Ha? Bakit naman? Akala ko ba sabi mo gusto mo to dahil ang lakas ng benta mo o tapos pinupuntahan ka na talaga dito? Bakit? Ano bang problema? Kasi, ang sabi sa akin ni Rona, masama sa kalusugan yan. Baka pumutok pa yung ugat ko sa ulo. Natatakot ako. Paano namang magiging masama sa kalusugan yan? Gulay yan, ma. Walang kinalaman ng pagbibenta mo niyan sa pagputok ng ugat sa ulo. Ano ka ba naman, ma? Naniniwala ka pa rin ba sa kanya hanggang ngayon? Niloko ka na nga nun eh. Ganun daw kasi yung kakilala niya. Huwag kang maniwala doon. Naiinggit yon dahil ang ganda ng business mo. Huwag ka na nga lang kaya makipag-usap sa kanya, no? Hayaan mo siya. Sadyang naiinis si Jeneline sa katigasan ng ulo ng kanyang ina, kaya may naisip siyang paraan. Nung nakaraang gabi, may nakilala siyang isang kaibigan na gumagamit ng itim na mahika. Ayaw naman niyang bigyan ng malalang sakit ang ina. Pero may gusto siyang ipagawa para lang matuto naman itong huwag makinig sa sabi-sabi ng iba. Mahinang paggamit lang ng itim na mahika ang ipapataw niya sa ina.
Hanggang sa dumating nga ang isang araw. Bakit nagbebenta ka pa rin yan? Hindi mo talaga pinaniwalaan yung sinabi ko sa'yo? Okay lang. Ikaw rin naman ang mahihirapan yan sa ginagawa mong ganyan eh. Alam mo, kapag may mga sakit na tayong nararamdaman, dapat hindi tayo basta kumikilos o gumagawa ng mga bagay na makakasira lalo sa health natin. Bakit? Hindi ka ba pinayagan ng anak mo? Nagluto naman ako ng sinigang kanina. Anong sinigang? Anong kinalaman ng sinigang sa sinasabi ko? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Akala ko ba nagtatanong ka na ulam namin? Anong nagtatanong? Hindi ako nagtatanong, no? Nagsasabi ako sa iyo tungkol dyan sa kalusugan mo. Anong sinigang? Anong ulam? Ang weird mo naman. Ang layo naman nun sa ulam. Ha? Hindi ko talaga maintindihan. Ayan, nakita mo na. Apektado na ang utak mo. Huwag ka na kasi magtinda. Bakit parang kapag nagsasalita ka alam mo yung parang bulol tapos hihina ang boses mo tapos ibang lengguwahe naman ang sasabihin mo. Para kang baliw. Hindi ako baliw Okay ka mo na. Naiintindihan mo naman pala ang sinasabi ko sa iyo eh. Naiintindihan ko nga yung iba pero yung iba minsan parang hindi malinaw sa utak ko. Hay, bahala ka na nga dyan. Ang gulo mo naman kasing kausap. Hindi lang isang beses na ganoon ang naging usapan nilang dalawa. Dahil madalas na kapag nagsasalita si Rona, hindi siya maintindihan ni Marinel. Hindi nila alam paano naging ganon o bakit parang nagiging mangmang si Marinel. Dahil nagdududa na rin siya sa kanyang nararamdaman, sinabi niya sa anak ang problema. Iniisip ko na baka may sakit na ako sa utak, no? Bakit, ma? Okay naman kapag tayong dalawang nag-uusap, di ba? Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Oo, naiintindihan ko. Bakit kasi kapag si Rona ang kausap ko, hindi ko talaga maintindihan. Parang kakaiba siya magsalita. O kaya kahit na nagsasalita pa lang siya, nakakalimutan ko na kung ano yung sinabi niya. Kaya magtatanong ulit ako. Kaso naman kapag nagsalita na ulit siya, ganun pa rin. Ay, ewan ko ba? Baka kasi wala namang kwenta yung sinasabi niya sa'yo. Okay naman yun, di ba? Kaso nga, hindi kami makapag-usap ng maayos. Baka nga totoong may sakit na ako sa utak, Baka ito yung sinasabi niya sa akin noon na senyales ng sakit sa utak. Ay, natatakot ako, anak. Huwag ka matakot, ma. Normal lang yan. Ang gawin mo, matuto ka lang na huwag magpa-apekto sa sinasabi ng ibang tao. Baka kaya ganyan nangyayari sa'yo kasi ang bilis mong maniwala sa kanila. Ayan tuloy, hindi mo na maalala ang mga sinasabi nila. Ibig lang sabihin nun, hindi mo na rin maaalala ang mga walang kwentang pananaw nila sa buhay. Uy, bigla naman ako natakot kasi. Huwag ka nga kasing matakot, ma. Normal lang yan, okay? Okay ka lang. Tingnan mo nga, kung di ka okay, di sana hindi tayo nakakaintindihang dalawa ngayon, di ba? Natatandaan mo ba yung mga sinabi ko simula kaninang nag-uusap tayo? Oo, tanda ko naman. Okay, tamo na. Ibig sabihin okay ka lang. Baka hindi lang talaga tinatanggap ng utak mong sinasabi ng iba para wag ka namang maniwala sa kanila. Hayaan mo na. Okay na yan. Basta tayong dalawa nagkakaintindihan. Tsaka, alam mo yung binibili nila? At marunong ka pa rin naman magbilang. Kahit na ganon ang sabihin ni Jeneline sa ina, hindi pa rin naaalis ang pag-aalala ng ginang. Lalo na at hindi lang naman si Rona ang nakakausap niyang hindi niya maintindihan ang sinasabi. May mga nag-aabiso sa kanya na magpatingin na sa doktor dahil baka malapit na siyang mamatay pero nawawala na yon sa utak niya. Hindi niya maintindihan kung ano ba ang ibig sabihin nun. Isang araw, inatake ng hika si Jeneline kaya hindi ito nakapasok sa trabaho. Nasa loob lang siya ng bahay habang ang ina ay nagbebenta pa rin ng gulay. Pabili ako ng sitaw mo, tapos may manok ka ba? Kahit 1/4 lang. O ano, kumusta na pala ang anak mo? Ganun pa rin ba? Malala pa rin ang hika. Okay naman siya. Kasi may gamot naman dyan sa bahay. Hindi na lang muna lumabas. Ito lang ba bibilhin mo? Alam mo ba kung bakit may hika ang anak mo? Kung bakit yan sinumpo ngayon? Sa usok kahapon.
Eh di ba may nagsunog ng gulong? Hindi dahil doon. Malamang naghiwalay sila ng jowa niya. Tapos kaiyak niya, sinumpong ng hika. Ganon yung nangyari kay Lira. Dapat ano yan painumin mo palagi ng malamig na tubig. Pero hindi naman din delikado yon. Baka napagod lang yon. Huwag mo kasi palakarin o kaya pakilusin. Ang alin? Yung anak mo. Bakit? Ano meron sa anak ko? May hika siya, di ba? Oo, may hika nga siya. O kaya nga, kakaiyak niya yon. O bakit? Kasi nga nahiwalay siguro sila nung jowa niya. Ang ano? Ang gulo mo naman kasing kausap. Ano ba kasi pinag-uusapan nating dalawa? Eh di ba bibili ka lang naman ng sitaw at manok? Oo nga, pero pinag-uusapan din natin ang anak mo. O bakit? Ano ba meron sa anak ko? Behi ka nga siya. Alam ko na may hika siya, kaya nga hindi siya nakapasok kanina. Tinuturuan nga kita para hindi sumpungin ng hika ang anak mo. Ano bang tinuro mo sa akin? Lagi mong painumin ng malamig na tubig, tapos wag mong pakilusin palagi. Huwag mauusukan, huwag papawisan, kasi baka mapasama lalo ang anak mo. Ano? Gets mo na ba ako? Hindi. Nakakainit ka naman ng ulo. Bakit maganyan ka? Sinasadya mo ba yan? Ganito ako? Oo, hindi ka makaintindi. Nakakaintindi naman ako. Bakit hindi mo maintindihan yung payo na bigay ko sa'yo tungkol sa anak mo? Ang alin ba? Yung payo ko nga kanina. Hindi ko alam. Hindi ko kasi talaga maintindihan. Ang gulo mo kasi magsalita Hayaan mo na nga. Akin na yung binili ko. Na-stress lang ako sa pinag-uusapan natin. Hindi na gumagana ng maayos ang utak mo. Nakakainis kang kausap. Ayoko pa naman sa lahat yung ganyan. Paulit-ulit tapos parang wala namang naiintindihan. Ay bakit nagagalit ka? Bumibili ka lang naman sa akin. Oo na. Bilisan mo na dyan. Magkano ba yan? Madalas na ganun silang dalawa mag-usap. Kaya hindi na makapagsalita minsan si Rona. Nahihirapan siyang magpaulit-ulit at ipaliwanag kung ano ba ang nais niyang sabihin. Kaya sa huli, hindi na lang din siya nagsasalita. Ang dami pa namang mga maling paniniwala ni Rona na gusto niya ring paniwalaan ni Marinel. Alam mo ba, may nakilala akong apam sa online. Ang bait niya ang lambing niya pa. Nakakatuwa ngang kausap Oh, ano, boyfriend mo na ba siya? Hindi ba no? Kakakilala nga lang namin, di ba? Ang bilis namang kung jowa agad. Kinakausap ko lang siya. Pupunta nga raw yun dito sa Pilipinas. Buti nga raw nakausap niya ako kaya may dahilan para bumisita. Magkikita kayo? Okay yun Mayaman naman ba? Oo, meron siyang yung may malawak na lupa sa Texas. Tapos may mga property din sa iba't ibang bansa. Tapos dito sa Pinas, gusto niya rin daw bumili. Tapos sa akin siya magpapasama. Gusto niya na dito na lang din siya tumira para daw makasama na niya ako. Ganon. May isa siyang anak pero malaki na. Tapos hiwalay naman sa asawa. Mabait. Lagi kong kachat. Okay din yun Kasi kung magiging asawa mo na siya, di ba? Tsaka ikaw, wala ka rin namang asawa Pwede na rin kayong dalawa basta tanggap ninyong isa't isa. Alam mo, may friend yun. Mas bata sa kanya ng ilang taon tapos ang pogi. Yun naman may 3 anak. Pero patay na yung asawa niya. Gusto mo ba ipakilala kita? Kanino? Doon nga sa kaibigan ng apam ko. O bakit naman? Yang ka na naman Ang gulo mo na namang kausap niyan. Ano ba kasi yun? Hindi nga kita maintindihan. Ganito, yung apam na kausap ko. Gets mo? May kaibigan siya. O ano sabi ko? Yung afam mo may kaibigan. Oo, ipapakilala kita. Gets? Hindi. Ay, ano ba yan? Ganito, ibibigay ko na lang yung number mo. Gawa ka WhatsApp. Para saan? I-chat-chat ka nga doon. Nino? Nung apam nga. Bakit? Para magka-jowa ka na. Hindi ko gets. Ang sabi ko, may ipapakilala ko para magkaroon ka na ng jowa. Bakit nga? Para nga maging masaya ka na.
Para namang kiligin ka na ulit. Ang ano, hindi talaga kita maintindihan. Ay, wag na nga. Saka na lang kapag sumama na yung papunta rito. Sana magets mo siya kapag nag-uusap kayo. Kasi ako pa lang nai-stress na ako sa pinagsasasabi mo eh. Nakakaloka kang kausap. Ay sige na, aalis na muna ako. Mamaya magchat-chat na tong apam ko. Pagising pa lang kasi nito, ako na yung gustong makausap eh. Umalis na lang si Rona. Hindi pa rin siya maintindihan ni Marinel. Hindi niya alam kung ano bang gustong sabihin nito dahil ang gulo ng utak niya at nakakalimutan niya agad ang sinasabi sa kanya. Ilang beses pa nga siyang binalikan ni Rona para lang ulitin ang mga paliwanag tungkol sa kaibigan ng kausap niyang nais ipakilala kay Marinel. Pero nauuwi pa rin talaga sa walang pagkakaunawaan. Hanggang sa tumigil na lang na magpaliwanag si Rona. Dahil iniisip niya rin na baka walang maayos na maging usapan ng dalawa at siya lang ang mapahiya. Malapit na siyang pumunta rito. Magkikita na kaming dalawa. Sino? May bibisita sa'yo? Yung apam ko nga, ano ba yan? Para namang may iba akong kinukwento sa'yo. Kinikilig nga ako ngayon at magkausap kami. Ang sabi niya sa akin, pupunta kami ng resort, doon muna kami. Tapos baka bumili siya ng kondo o kaya bahay sa Manila para kahit na paano raw, pwede niya akong bisitahin dito. O ano naman ang sabi ng anak mo? Okay naman sa kanila. Wala naman silang problema eh, basta raw kung mahal ako at mahal ko naman, hindi nila hahadlangan. Basta mabait din daw yun. Kaya nga, ipakikilala ko sila kapag nandito na. Bibigyan kita ng chocolate. Pwede na rin pala. Maging masaya ka na niyan, no? Hindi ka na niyan feeling lonely. Hindi naman ako feeling lonely, no? Grabe ka naman. Hindi ba? Para lagi ka na masaya? Oo, ganun na nga. Teka nga, pabili ako ng sile yung green. Tapos eto na rin pala. Ay, may manok ka ba? Pabili ako 1 kilo. Hindi ko alam kung anong meron pa. Teka lang ha, tingnan ko. Bumili kasi si baby ng 2 kilo hindi pa ako nakakapuntang palengke. Halos araw-araw na walang ibang bukang bibig si Rona kundi ang lalaking nakakausap niya. Panay siya sabi na malapit na niyang makita o kaya ay ang mga pangako sa kanya. Mga bibilhin o kaya ay mga ipapasalubong sa kanya. Hindi naman nagsasawa si Marinel na makinig sa kanya dahil wala naman itong maintindihan sa kanyang mga kwento. Hanggang sa isang araw, hindi na nagpakita si Rona. Hindi ito bumibisita sa kaibigan para makipag-usap o magkwento ng kung ano-ano. Hindi naman siya hinanap ni Marinel dahil abala ito sa kanyang negosyo at iba pang ginagawa. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lamang ni Marinel ang tungkol kay Rona. Ano, Ma? Alam mo na nangyari doon sa kaibigan mo? Si Ate Rona? Hindi. Bakit, may nangyari ba sa kanya? Wala naman akong nagiging balita sa kanya. Ilang araw na siyang hindi nagpapakita sa'yo? Oo. Siguro mga mag-iisang buwan na rin. Ayaw na niya ata makipag-usap sa akin dahil ang gulo ko raw kausap. Hindi kami magkaintindihan. Bakit ba? Ano bang meron? Umuwi na ba yung afam niya? Alam mo na pala yung tungkol dun sa kausap niya. Naikwento niya pala yun sa'yo? Oo, uuwi raw dito Alam ko may kaibigan yon, kaso yun lang ang naaalala ko. Hindi ko na alam anong ibig sabihin ni Rona tsaka anong gagawin ko doon sa kaibigan ng afam niya. Baka binibigay niya para makausap mo. Para maging kachat mo rin gaya nung sa kanya, no? Ewan ko rin ba? Malay ko. Hindi ko kasi mag-gets. Basta inuulit niya sa akin. Kasi ako na, ayun. Hindi ko siya maintindihan hanggang sa nainis na lang siya sa akin. Hindi na niya sinabi. Nakakapagod naman daw kasi magpaliwanag sa akin Alam mo ba, na kaya siya hindi lumalabas ng bahay dahil may atraso siya kay Ninong? Anong atraso niya? Nangutang ba siya ng pera? Nangutang siya ng 100K. Ipinadala niya yon doon sa afam niya raw kasi bibili ng ticket para makapunta rito. Hindi raw magamit yung pera niya kasi nga baka haragin daw. Ibibigay niya lang daw sa kanya kapag nasa Pilipinas na. O kasama nga raw yung kaibigan. Bali bibigyan daw siya ng 500K
O kaya 1M, basta magkita lang silang dalawa. Ay, hala, talaga ba? Kaya pala nung nakaraan nakita ko si Ninong. Tinanong ko pa nga kung may pautang ba siya. Tapos sabi niya maniningil lang siya. Hindi ko naman alam na si Rona yun. Nakakatakot naman yun. Tsaka kawawa naman siya. Baka naman maibibigay ng afam niya yung pera sa kanya. Mayaman yun. Nalaman nga na poser lang yun. Nakikita sa Google ang mukha ng afam. Peke yung afam niya ba? Scammer yun. Na love scam talaga siya. Mabuti na lang wala kang mag-get sa mga sinasabi niya. Baka kapag pinakilala niya sa'yo yung kaibigan ng afam niya ubusin ng lahat ng pera mo. Maipadala lang doon. Mga matatanda na walang asawa ang dali ng mga love scam, no? Hala, buti na lang talaga, no? Paano niya kaya mababawi ang pera niya? Nagsumbong na ba siya sa mga pulis? Bawiin niya yun tapos ipakulong niya yung mga nag-scam sa kanya. Hindi pa pwede yung ganyan. Hindi na niya mababawi yun. Scammer yun. Tapos hindi niya alam kung anong location yung pinagpadalhan niya. Hindi niya alam ang totoong mukha Kaya wala na siyang ibang magagawa nun kundi umiyak na lang kasabay nung pagalit ng mga anak niya. Malamang, hindi na rin maiiwasan na magalit ang mga anak niya. Malaking halaga ba naman yung nawala sa kanya? Tapos utang pa. Bakit kasi ang bibilis ninyong maniwala kapag may sinasabi sa inyo, no? Dahil ba sa matanda na kayo? O ibang generation nyo? Ay, ewan. Kasi madalas na nakikilala ko o nababasa ko mga naloloko, puro mga ganyang edad sa inyo Hindi ko alam. Basta kapag mukhang totoo paniniwalaan naman. Hindi ko rin naman alam na malala yung mga scammer ngayon. Ang dami nilang paraan na ginagamit. Magbabayad pa si Rona kay Ninong. Grabe pa naman yung maningil. Tapos sawi pa siya dahil hindi pala totoo yung boyfriend niya. Nakikita mo na ba, Ma? Kung ano mangyayari kapag hindi ka nag-iingat. Kapag naging utu-utu ka, ha, Ma? Ganun mismo yung ginawa mo nun Kaya nga inis na inis ako nung binigay mo yung GCash ko. Ang laking perang nawala sa akin, ha? Tapos nagpauto ka pa sa business mo. Buti yun na ibalik sa akin. Tapos yung mga kung ano-anong paniniwala na hindi ko alam kung saan mo ba napupulot. Kaya nga, feeling ko nga malaking tulong tong nangyari sa akin. Kasi totoo naman talaga na utu-utu ako. Ang bilis ko talagang maniwala noon, no? Ewan ko ba kung bakit ganun ako? Siguro naging masunurin lang ako noon, ano? O baka nga sa kultura namin, ewan. Pero ngayon ko lang din yung napagtanto na hindi nga yun tama. Grabe din ang stress na bigay ko sa'yo noon, ano? Hay, kung alam mo lang talaga, Ma, kung gaano ako na-stress sa'yo. Buti nga ngayon wala na ako naririnig na kahit na ano sa'yo Mga imbento na paniniwala ng ibang tao na naging paniniwala mo na rin. Ay, nakakaloka yun, Ma. Buti kahit sa AI, hindi ka nalilinlang. Basta kapag hindi mo alam, pwede kang magtanong. Magkaroon ka rin ng pagdududa kahit minsan. Hindi naman masamang sumalungat sa ibang paniniwala. Sinabi mo pa. Kaya ngayon, hindi na talaga ako basta maniniwala sa ibang tao. Tsaka salamat at nailigtas ako ng kasyongahan ko na to. Panay tanong ng ano yun, bakit? Kaya ayun, nawala ng interes yung gustong manloko sa akin. Minsan talaga nakakatulong din yung ganyan para layuan ka ng mga manloloko. Kasi sila na yung unang mapapagod na magpaliwanag sa'yo kung paano ka nila lolokohin, Ma. Inoobserbahan muna ni Jeneline ang kanyang ina kung dapat na bang ibalik ang maayos niyang pag-unawa. Kung totoo nga bang hindi na ito magiging mapagpaniwala. Hanggang sa tuluyan na nga niyang inalis ang kulam. Unti-unting bumalik sa dating pag-iisip niya si Marinel. Pero naging mas wais na siya. Hindi na basta siya naniniwala sa sinasabi ng ibang tao at sa mga nakikita niya. Halos 1 buwan ang lumipas, nagpakita na naman sa kanya si Rona. Hoy, ang tagal mong nawala ha? Ano? Kumusta ka na? Bayad ka na ba kay Ninong? Loko ka talaga. Sa dami na magpapaloko, ikaw pa talaga. Nagulat lang ako Akala ko kaya di kita nakikita dahil umalis ka na at sinundo mo ng afam mo. Ayun pala, nagtatago ka na sa utang mo. O ano palang balita doon? Nakausap mo na ba si Ninong? Pinakiusapan mo na muna sana. Yung anak ko na ang nagbayad. Kinausap namin na baka pwedeng maghulugan. Nakaka-stress nga at nakakahiya Yung kaibigan ng manlolokong apam na yon, binigay ko kay Lourdes.
Tapos nalaman ko na hinihingian din pala siya ng pera. Kaso hindi siya nagpauto. Tanga lang talaga ako. Ay, buti na lang hindi sa akin napunta, no? Oo nga. Buti na lang hindi mo ako naintindihan nun. Kundi yari ka rin doon. Baka galit na galit din sa'yo anak mo. Mga anak ko galit na galit sa akin eh. Ang tanda ko na raw nakikipagbulahan pa ako sa apam. Tapos ang malala pa, ako pa yung nagbigay ng pera. Hindi nila alam na nagbigay ako ng pera doon tapos kay Ninong pa ako umutang. Ang tanga ko lang talaga. Bakit ba kasi ako naniwala sa ganon, ano? Siguro ganun nga talaga tayo. Na madali tayo maniwala basta sasabihin lang din sa atin. Ewan ko rin ba? Sabi ko nga sa anak ko, hindi ko alam bakit madalas na tayo yung naloloko at madalas mapaniwala eh. Pero kahit papaano ngayon, may pinagkatandaan na rin naman tayo, di ba? Ay sana nga natuto na. Hindi na tanga na maniwala sa mga sabi lang ng iba. Kako sa mga anak ko magtatanong na lang din ako sa kanila. Mas may alam pa sila kasi nga, generation din nila ito. Hayaan mo, makikita mo rin naman ang forever mo. Ay Diyos ko, ayoko na. Para namang ang tanda ko na rin para sa ganyan, ano? Hayaan ko na lang muna. Basta wag na lang din ako magkakautang ng ganong kalaki. Isipin na lang din natin na aral sa atin ito. Ang tanda na natin para sa ganitong aral, no? Parang ang buhay talaga walang katapusang aral. Naging maayos ang usapan ng dalawa. Nagpalitan sila ng bagong opinyon at paniniwala na naaayon sa mga nakikita nila at sinasabi ng kanilang mga anak. Naging bukas din ang kanilang kaisipan sa mga bagay-bagay na dati ay akala nilang mas alam nila dahil nga sa mas matanda sila. Hanggang ngayon, maayos pa naman ang dalawa. Naging maingat sila sa mga desisyon at sa mga paniniwalaan nila. Hindi na sila mabilis na nagpapadala sa mga sabi-sabi lang ng ibang tao. Dahil natutunan na rin nila na laganap na ang mga peking impormasyon. Sadyang hindi rin naman masisisi ang mga ginang o mga may edad na taong madaling maniwala sa nakikita nila. Lalo na't may mga bagay namang tunay na kapanipaniwala. Hindi lahat ng paniniwala ay bunga ng kamangmangan. Madalas, ito'y nagmumula sa tiwala at sa paniniwalang mas nananaig ang kabutihan kaysa panlilinlang. Lalo na sa panahon ngayon kung saan kayang-kaya ng pekein hindi lang ang mga salita kundi maging ang mga litrato at video, mga anyong hindi agad mahahalata kung hindi susuriing mabuti. Kapag talagang mas nanaig ang tiwala kaysa pagsusuri, magiging bukas talaga ang pinto sa mga taong mapagsamantala at manloloko. Laging hindi sapat ang makita lang o marinig para masabi na ito ang totoo. Matutong alamin at suriing mabuti at magtanong sa mga taong pinagkakatiwalaan. Hindi rin masama ang pagdududa, lalo na kung ito ang paraan para maging ligtas. Sa mundong mabilis magbago, ang dating totoo ay pwedeng gawing kasinungalingan sa isang pindot lamang. Tandaan na hindi kasalanan ang magtiwala, ngunit pananagutan ang alamin ang totoo. Sa panahong kayang pekein ng lahat, ang tunay na proteksyon ay hindi takot, kundi ang pagkakaroon ng kamalayan at kalawakan ng pag-iisip na suriing mabuti bago maniwala. Kayo ba mga apo, minsan na rin ba kayong napaniwala ng mga peke na mukhang totoo? Sa salita man o sa mga litrato? Naloko na rin ba kayo ng mga paniniwala ninyo? Kung kayo man ay may kwento, pwede nyo yang ibahagi sa amin kasabay ng inyong opinyon ukol sa ating bagong kwento. Nawa ay may aral kayong napulot. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa walang sawa ninyong pakikinig mga apo.